Humingi ng paumanhin ang hepe ng Traffic Enforcement Unit na si Police Lieutenant Colonel Roel Zafra sa matinding traffic jam na naranasan kahapon sa Cotabato City. Ipinaliwanag din ng opisyal ang dahilan at binigyan na aniya ito ng tugon. Narito ang pahayag ng opisyal. Kahapon nga so nabulaga tayo, nagkaroon ng talagang mabigat na traffic. So marami talagang na stranded sa kahabaan ng Sinchot Avenue National Highway. Kasi yun nga may area na kung saan nag-clog nga yung mga sakyan. So isa sa reason yun bakit nagkaroon tayo ng heavy traffic talaga kahapon. Actually nandoon yung mga traffic enforcers natin. No, hindi lang talagang inakala na yung sa area doon sa may papuntang Pansakala na may inaayos na kalsada, which is yun ang reason kung bakit hindi makadaan yung mga sasakyan na pumasok doon. Kasi nga binutas yung crossing sa kalsada kung mag-aayusin yung kanal. So nangyari yung mga traffic enforcer natin na nasa ibang area na nakapwesto, inilipat natin doon. Ang traffic enforcer natin, katuwang natin ang city traffic diyan. Yung mga sa amin, sa PNP kasi nakaposting focus dito sa mga malaking intersections natin, especially yung may mga traffic lights. Then other than that, yun na nga, yung banda sa may Pansakala na bulaga talaga kami doon. Kasi hindi naman kasi talaga nagko-cause diyan ng ng clogging. Kumbaga, nag-focus talaga kami sa mga main intersections natin. So yun na nga, dahil sa nangyari na may ongoing pala doon na binutas nga sa kalsada, so kinagulat din namin kasi wala rin kasing information sa opisina namin na magbubutas doon sa inaayos na kalsada. Maliban sa alam din naman namin kasi na may inaayos na mga kanal sa mga iskinita na to, pero sa gilid lang, so nakakadaan. Pero nangyari kahapon kasi nang napuntahan doon sa lugar, talagang may hinukay doon sa mismong kalsada sa gitna. Kaya yung mga papasok doon ng mga sakyan, so hindi na sila makatuloy. So nangyari, wala rin kayong makitang enforcer doon sa labas kasi nandoon lahat sa baba. Kasi tinutulungan makapag-U-turn yung mga sakyan na naipit. Which is kung makapunta po kayo dyan sa area na yan, sa Pansakala na yan, masikip po talaga ang kalsada dyan. So nadahan-dahan lang eventually. Yung po ang nangyari kahapon. Well, ang napansin natin doon, nag-uunahan na. So merong doon sa kabilang mga area ng Eskinita, nagkainitan pa nga kasi nga gusto mauna ng isa. Pero nagpapasalamat din tayo kasi may mga residente doon sa area na tumulong na rin na medyo humupa yung init nga. Na kumbaga, magbigayan na lang. Kasi anong nangyari, hindi rin kasi makakalabas sa main thoroughfare natin sa Sinchot Avenue kasi nga hindi nag-move. Kasi yung pinakahuling sasakyan doon sa papasok sa Pansakala is umabot na sa highway. And then here comes, may gusto rin pang sumingit, gustong pumasok, not knowing, hindi na pala nagmo-move yung sasakyan. So kaya nahirapan din at tagalan kami kahapon kasama ang city traffic natin. Kasi yun na nga, hinahanapan din natin ang area kung saan yung pwede may magbigayan and then dahan-dahan magluwag. And then eventually, nung nandoon na kami sa labas ng highway, hindi na namin pinapasukan muna yung sa Pansakala kasi nga hindi rin gaano nagmumove doon sa loob. So ayun, solusyonan, pero inabot din kami ng 2.5 oras. Hindi lang sa tanghali yun naulit-ulit siya nung uwian na ng hapon, ng gabi. So yun lang, nagpasalamat tayo, medyo napadali yung kunting pagtitiis ng mga kababayan natin. Kasi natakpan na po yung doon sa Pansakala, so nadaanan na rin kagabi. How long po yung ganitong situation? Well, sa ngayon, dahil natakpan na yung doon sa Pansakala, na yun naman ang cause talaga doon kahapon. So, we are hoping na babalik lang yung sa normal na nagfo-flow yung daloy ng traffic. Yung traffic nandiyan naman, hindi na po mawawala yan, given city tayo, and then booming ang city, dumarami yung mga sasakyan. Yun lang, ang importante lang kasi yung mga kalsada, mga lagusan is hindi lang talaga siya ma-hinder ba o ma-close. Or most importantly, ma-inform kami early before practice, as early as in the morning, is makapag-plot kami ng tamang rerouting, and then yung mga papasok na hindi akalain na close pala doon is hindi maipit sa loob. So yun lang naman yung mga lessons learned na dapat hindi na maulit para at least yung mga kapwa drivers natin hindi na maipit. Yung kasi nangyari, naipit sila doon sa loob sa Pansakala madaanan na po siya. Madaanan na siya. Well, actually may mga pupunta naman sa amin dito na nakikipag-coordinate,
especially kung mga private, ano. For example, dun sa may diversion, may ayusin sila na tubo. Pumunta dito, nagbigay pa nga sila ng letter with yung map nila. So, yun lang, sa amin lang, sa opisina namin, together with the city traffic, yung kahit matawagan lang kami, especially kung may mga project man sa mga barangays, ma-inform kami. Actually, sa pag-iikot natin, may nakita naman tayo na inaayos talaga yung mga drainage system, mga kanal sa mga iskinitas natin sa mga barangay para hindi na bahain, kumbaga. Yun lang siguro, yung paghukay lang kasi doon sa mismong kalsada, yung crossing. Ayun, and then bulaga din talaga kami, honestly speaking. Kaya kami rin mismo, maliban sa na traffic din, no? Kahit nakamotor na kami. So, ayun. Pero kahit papano is, hanapan din ng paraan together with the city traffic. Yeah. Opo, sa mga kababayan natin, message lang na po natin, no? Habaan lang po yung pasensya. Then sa part po namin sa City Traffic Enforcement Unit ng Cotabato City Police Office, katuwang ang City Traffic and Transportation Management po ng ating local government, is nandyan naman po, no? Nagtatrabaho po ang mga yan. Yung mga projects po ngayon sa mga paligid, so actually, iniikot na po natin. Kaya kung yung kaso na mapansin natin na kakailangan magre-routing is makapag-act din kami kaagad. So yun lang, mga kababayan po, pasensya lang po. Habaan ng pasensya, and then kung pwede, kung hindi pansin natin hindi gumagalaw yung sasakyan sa harapan natin, kung papasok man sa mga eskinita, kung pwede, mag-giveaway na lang tayo sa mga nasa main thoroughfare, especially highway. Kasi pag pinilit natin pumasok and then hindi pala nag-move, so malalak natin ang Sinshot Avenue. Kasi tutusin, maliit po talaga din yung kalsada sa Cotabato City.